Hi po, ako si Jun Castro, 28 years old from Imo City, Cavite. Naging collector ako sa isang motor brand, which is dalawang motor brand na yun napasukan ko bilang collector. Naging admin din ako doon before, tapos after noon, mga 2 years, 3 years sa pagiging collector, napasok ako dito sa industrial na to, which is driver ako ngayon ng logistic. So, habang nag-work ako, may online business din kami ni Mrs. No? Siya nagluluto ng mga ulam, ganyan, mga food bilaos, party trays, lalo mga kakanin, mga nabibenta sa kanya. Kahit araw-araw, okay lang. Pagpasok ko dito sa logistic, yung deliver, tulong araw-araw. Meron kami pick up, meron kami deliver. Kahit saan kami mag-deliver, okay na sa akin. Yung online talaga, nag-start siya within pandemic na eh. Kasi mahirap nga lumabas mga tao noon. So, nag-start kami, paano natin mailalabas din yung pagkain. Siyempre, kailangan natin ng income kahit pa paano. So, nag-isip kami ng online since lahat naman na pinasok na ng online. So, why not? Bakit di natin subukan mag-online? So, nag-try kami, yung online platform na yan, ipinasok ko, pinosting nila yung menu. Tapos yun, syempre may mga gatherings pa rin, like mga events, ganyan. Kahit pa paano, kahit nasa bahay lang. Nagtutuloy-tuloy pa rin yung mga events nila, kahit birthday. Siguro sa delivery. Kasi syempre, hindi natin masasabi yung traffic eh. Yung deliver, lalo kung e-bike yung gamit namin. Siguro yung time ng oras ng pagdi-deliver, may expectation ng deliver gantong oras. Eh, syempre, malayo ka. Siguro yung traffic lang na makakadelay sa deliver. Yun lang naman. Pero sa pagkain, wala. Lahat. May mga rate sila na 8 to 9 to 10, ganyan. Ang ginagawa namin para maihain or mai-ready namin yung pagkain, nagpapadown na kami. Para secure na yung luto. Kumbaga, pagdating na lang, upon delivery na lang yung half payment. Pag may nagka-cancel po na order, syempre, ibibenta na lang din namin sa iba. Ito paano. Sabi natin nag-down, tapos kinancel, ibabalik namin yung payment. Pero yung naluto na kasi, pwede namin ibenta kahit paano sa iba. Pwede namin tagpiin, itatab, sabihin natin nakabilao siya. Gagawin natin tab, tapos bibenta natin ng ganito, ganyan halaga. Hindi siya nasasayang. Sa routine naman namin, yan, may pa-order kami ng ganitong araw. Magbibigay na ako kay Mrs. ng finance ng pamalengke niya. Sabihin natin alas 6 ng umaga or mamalengke siya hanggang 7. Yung pasok ko dun sa trabaho na yan, sa logistic, nasa alas 8 naman ng umaga hanggang alas 5. So, yun, ang buong araw na yon nandun naman ako nag-work. Tapos update na lang ako kay Mrs. regarding doon sa, kung na-deliver na or na handa na, naluto na. Sasabihin niya, tapos na siya, gano'n, na-deliver niya na. Bali, yung gano'n naman na sa trabaho ko ngayon, na yung pagdi-deliver, lalo pag nasa ibang lugar ako na di-deliver, sila Mrs. ang kasama niya dyan, yung mga anak niya para mag-deliver sa kanya. Kahit pa paano na ma-manage nila yung oras na pag-deliver on time, ganyan. Kahit basta around Imus lang naman din, around Cavite, may di-deliver dito. Sila na din po nag-deliver. Pagka wala naman po kami pasok yan sa trabaho, tumutulong din po ako para mag-deliver. Pinakapayo ko po sa mga gusto din magdalawang purpose ng income, no? Yung time management po talaga. Sabihin natin, trabaho ka, may business ka, kung kaya mo pagsabayin, kayanin mo. Hindi naman po siya mahirap, lalo kung online naman po yung isa or sabihin natin physical store. Kung alam mong medyo nakakaangat-angat na yung physical store mo po, pwede mo naman din pahinga yung isang trabaho para hindi ka na overpressure kahit paano sa pag-iisip, diba? Sa trabaho naman po kung ano yung ini-enjoy mong trabaho, enjoy mo lang din. Kung kaya mo pagsabayin yung business tas yung trabaho, enjoy nyo lang po yung buhay. Ganun lang naman po. Hindi naman tayo papahirapan at pababayaan. Lagi lang pong maniwala sa Diyos, no? Kahit man lumubog tayo sa pinakamababa, andyan siya para hindi tayo pabayaan. Kahit sabihin natin nandito tayo sa panahon na struggle tayo, andyan
nandiyan pa rin tayo para manalangin sa Kanya. Hindi naman tayo niya pababayaan. Kaya sa mga nalulugmok lagi lang magtiwala sa Diyos. Ipagtiwala sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Laki pa ng sipag at tiyaga, laban lang.